Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito pa rin tayo sa ongoing World Team Rapid and Blitz sa bakbakan naman nila Magnus Carlsen at ang team leading ngayon na Chessy, board 1 nila, si Richard Rapport. Na-amaze ang buong mundo dito mga kamatsas. Talagang nakaka-amaze talaga nung nakita ko. Ha? Talagang nangyari ito? Rapid pa ha? Yan ang aalamin natin at hihimay-himayin natin. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4. Karokan defense si Rapport. Nag-D4, D5 pero hindi pinasok ang main line. Sumide line ng exchange Karokan, Bishop D3. Yan pong Bishop D3 na yan kung bakit inuunang i-develop yan kumpara sa Knight kasi para yung Bishop hindi makadevelop sa F5. Inuunahan ang Black. Knight F6, H3. Bakit nag-H3? Para hindi pa rin makadevelop ang light square Bishop. Pag nag-Knight F3, walang Bishop G4. At nag-Knight C6, C3. Nag-E5 na lang dito si Rapport para maluwag ang galawan. Kasi po, dito, ang diskarte ni Magnus, pinoprovoke niya talaga yung Black to play E6. Kumbaga, sige, E6 ka na, develop mo na yung Bishop mo, makapag-castling ka na. Ang problema doon, kapag nag-E6, yung light square Bishop ay ipit. Kaya napagdesisyonan na napili ni Rapport yung linyang E5 para maluwag na maluwag. Capture. Yun nga lang, ang babantayan dito ni Rapport, yung kanyang isolated pawn sa D5. Baka yan ay maatake later on. May drawback din eh. Queen E2, pin. Dito ko unang namangha sa ginawa ni Rapport. Nag-Knight E4. Ibig sabihin mga kamatsas, aral na aral si Rapport. Kasi kung ako lang ang titira dito, isa pang linya, simple Queen E7 lang eh. Para ma-counter yung nakaka-pressure na pin sa E-file, di ba? Dito nag-Knight E4 oh. At aware din si Magnus, nag-Bishop B5 check siya. Yan naman talaga ang pinaka top line dito. Kasi kung maghahangad ang puti na capturein yan, na tipong lalamang ng isang pawn, mag-Bishop D6 lang po. Na halimbawa, kung magda-Knight F3, kakaslingan lang yan. Baliwala naman halimbawa, makipagsabayan ng ganyan, talo ka agad, queenless. Diba? Yan, para maipaliwanag po natin sa ibang mga tagapanood nating nasa beginner level pa para maunawaan nila. O yan. Tapos halimbawa naman kung mag F4 dito ang puti, mga has, na pabagsakin talaga yung knight, may queen H4 check. Iiwas ang king and still magkakasling pa rin na hindi naman makakagalaw ang pawn kasi nga nakapin. Hindi pa nakapag-castling. Compensated yan para sa isang pawn na sacrifice mga kamatyas. Mabigat na kapalit ng black yan. Kaya kung tayo naman ng puti, wag tayong maghahangad ng isang pawn kung ang kapalit naman ay mapanganib na delayed sa development. Delikado yun. So kaya ang ginawa dito ni Magnus sa Bishop B5 check, Bishop D7 good move at nag-Knight F3, Knight G6, Bishop E3 at yan ang lumalabas na novelty. Kasi po sa old line ang nagawa na dito ay nagsimpleng castling lang. Okay? So, Bishop E3, novelty, at nag-Bishop D6, gusto na rin mag-castling ni Rapport, Knight BD2, castling, capture, nag-Rook D1. Ayun. Dito po, itong Rook D1 para sa akin naman, okay lang, kasi nandyan nga ang Reyna sa D-file. So, ang idea dito ni Magnus ay capturein yung Knight later on and then makapag-produce ng malakas na pressure sa D-file. O kaya pwede rin mag-Knight B3 para ma-align na humina o mapabagsak ang weak pawn D5. Pero bakit bad move? Dapat daw kasi ang tira dito, ang logic ni Stockfish, mag-castling na. Total, gustong ilagay dyan sa D-file, castling na. Then King B1 later on para safe ang King's position dyan. Okay? Pero balik tayo sa Rook D1 na ito. Nag-Rook F-E8 naman dito si Rapport. Na-miss pa rin daw ng Black. Yung isa daw dapat. Rook AE8 at itong Rook sa F-file, gagamitin yan para sa F-file naman. Grabe, no? Yung isang torre pala. Pero balik tayo. Rook F-E8, Knight takes E4, Rook takes E4, Knight G5, paalis sa torre, another bad move by Magnus. Dapat daw po ay Knight to D4. Kung aatake, Knight F4, may Queen F3 lang para maproteksyonan ang G2.
Ayan, medyo magulo din eh. So knight d4 pala muna. I-isolate pala muna yung pawn sa d5 then later on atakihin yan. Ayun, pero nag-knight g5 dito si Magnus. Knight f4 sumugod si Rapport. Queen f3 at nandito na po ang talagang mapapangangaka na may ganito palang brilliant move. Pakiguess nyo, ang ganda ng ginawa ni Rapport. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Eto na, mapapangangaka sa ganda ng tira. Queen b5, brilliant. Grabe, parang nadali ni Mikhail Tal at ni Meow Meow. Ang tindi ng Queen b5, brilliant oh. Perfect. Ang ginawa dito, nag G3. Ang ganda rin. Accurate din ang ginawa ni Magnus. Pero, syempre, nasa paglilinaw, liwanagin natin. Coach, capture ang tore. Kakapturing kasi yan. Na dito, ang nirecommend na lang ng computer, kainin na lang yung knight. Magpa-queenless na lang. O, capture. O, wala na. Losing talaga puti. Bakit? Kung magku-queen G4 naman, mag-H5. Na yung Reyna, papaano ngayon yan? Saan ilalagay yan? May paparating na matchas. May binabantay ang vital yan sa E2. May pamatchas na paparating eh. Ayun. Ang lupites, no? O, balik tayo. So, ginawa dito, G3 para ma-neutralize yung knight. At nag-F6. Grabe. Lupit ng mga countero, no? Kinapture yung knight, another bad move kay Magnus. Dapat daw po ay A4. Paalisin ang Reyna dyan. Kaso naman, ang hirap nang makita. Kasi parang tipong may capture dyan, tapos naka-threat na naman. Pero magku-Queen C4 dito ang black para ma-maintain na hindi makapag-castling dito ang puti. Queen C4 lang daw yan. Mahaba-haba pa yan pero okay yan. Kumpara dito sa ginawang capture, takes, boom, Rook F8. Grabe, ayaw tantanan dito. Ayaw tantanan ni Rapport. Nag-Queen G2, another bad move by world number 1. Wala na. Ito na yung mga position, mga kamatsas, na dapat ma-experience ni Magnus kung gusto mo siyang pisakin. Ito yung mga level na yon. Kasi ano na siya halos di na niya tamaan yung tira eh. Dito, Queen takes E4 na lang ang nirecommend. Bakit kaya? Ano mangyayari kung Queen E2 ang gawin? Yan naman ang mukhang normal. Ito po ang super brilliant move. May Rook takes Bishop na pala. Hindi rin pwede ang Queen E2 eh. May Rook takes. So ngayon, coach, ano mangyayari pag kinapture ng pawn yan? Ano meron dyan? Bishop G3 check. Ano po meron pagka gumanyan? May Queen takes B2 check. Di angat lang, coach. Queen B5 check ulit. Balik lang uli. And Rook F2 na. Anytime pwedeng queenless eh. Meron pa bang ibang tira? O, Rook F2 na nga. Kala ko may mas mabigat pang tira eh. O, ayan. So, queenless. O, talo na yan. Talo na yan. Ang ganda naman ng tira na yon. Balik tayo mga kamatsas. So, pag Queen E2, capture. Pag kinapture naman ng Reyna, may Rook E8, queenless kagad. Kaya napilitan si Magnus sa ang gawin niya. Nakita niya yun eh, may Rook takes eh. Nag-Queen G2 na lang siya. O yun nga lang, natumbukan pa rin ni Rapport. Rook F8. Over the board tournament po ito ha. Baka maghinala na naman kayo. Coach, online ba yan? May mga nagme-message ng ganun eh. Rook F8, patong na naman. Gitnang-gitna ang hari ni Magnus. Gitnang-gitna. Nag-Queen F1. Another accurate, very simple move. Queen takes B2 to maintain the exposure of the White King. At ayun oh. Ang ginawa dito nag-Rook D2 pero hindi na pinatira si Rapport, nag-resign na si world number 1. 23 moves lang mga kamatsas. Black pa si Rapport, talo ang world number 1. Grabe talaga pag naposisyonan si Magnus ang ganyan. Fatal naman talaga kagad oh. Bakit po nag-resign? Kasi pag Rook D2, ito na po yung paparating. Kakapturin yan, capture, may Rook takes E3. At halimbawa kung mag-King D1, may matcha sa ilalim. Okay? Klaro na yan. Ngayon, kung mag-Rook E2 naman, may Bishop G3 check. Punta tayo sa D1, Rook D3 check. Haharang, matchas. Sakit, grabe. Hindi nakapag-castling si Magnus. Bugbugatious, mga kamatsas. Halimbawa kung pumunta dito, may capture pa rin talaga. May check doon, oh.
Grabe namang bugbogicious talaga mga kamatsas. Honey Pacious. Ano pa ba yung mga shoes? Ayan po mga kamatsas, ang gumulat sa buong mundo sa bakbakang ito. Over the board pa man din. 23 moves lang ni Rapport. Si Magnus. Ang tindi. Ganda. One of the best game ni Magnus, ni Rapport, sorry, na nakita ko. Yung ganito. Nakakatakot din palang bigyan ng position talaga tong si Rapport. Kakatahin ka talaga. Okay, at pakita ko uli sa inyo yung standing na sinilip natin kanina. Uploaded lang po, no? Laro ni Magnus kanina. Yan, Chessy ang nangunguna. Team nila Rapport. At pangalawa, ang team nila World Champion Ding Liren, Decade China Team, at Al Ain with 3.5 points. At WR Chess Team, team nila Magnus with 3 points. At marami pa pong mga teams yan. Ayun, may Hans.com nga eh. Oh. Andito rin pala si Hans Mokniman eh. Ayan, hanggang August 4 lang po ito eh. Mabilis lang naman tong Rapid and Blitz. So aabangan po natin ang mga kaganapang mangyayari dito, especially sa laro nila Magnus Carlsen and iba pang mga tututukan natin dito mga kamatyas. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.